magandang umaga po. Nandito na po at mag-umsa na po ang misa. Nandito na po pagdating po ni Father Albert Addison. Dahil po mag-umsa na po. Kaya dito na po tayo. Gatos na lang. Sa nakalipas ng mga taon, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan. Kaya hindi na mga dahil sa kagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa laging ng tigmaan. Bigyan mo ang aming pagsusumamo. Pakapagano po kami, Panginoon. Ipagsagalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Maniniwala kami na hindi kami nagipaglaban sa mga tao. Morning! Sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadiliman umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso namin pinagkakatiwala sa iyo ang aming pinapapasan at humihingi kami ng kapatawaran at habang sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nagdisa ng aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagtiling at puot laban sa ibang katutubo at lahat. Dahil hindi kami nagsusumamo, nagawin mo kami mataan at iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot, ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, pag-alala. Ito ay aming hingin sa pamamagitan ng aming Panginoon sa Kristo na iyong anak, na nabubuhay at tagahari kasama mo ng isa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at rin ng kapayapaan. Nuestra Señora del Buen Suceso, Ipanalangin po kami. San Miguel Arcángel, San Jose, San Francisco de Assisi, Panalangin po kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo po kami. San Andres Apostol, Ipanalangin mo po kami. San Dionisio. Ipanalangin mo po kami. Ating pong kasabihin ang ating Lorena sa karangalan ng ating mga mahal na patron, Papa Duet at Papa Jose. Pampungan at panalangin. O Panginoong Diyos, ang gawaing pinagkaloob ng kapanal-panalang alagad na si Papa Duet, na siyang banal at matibay sa dusa at sa tulong ni Papa Jose, esposo ni Maria. Hinihiling namin na sa pamamagitan ng pagsunod nila, makita namin muli ang pagmamahal mo sa amin, ang kasiyahan ng aming mundo ginagalawa, at ipagsuko sa anumang mga pangalan o malapit na dumarating sa pamamagitan ng Jesucristo, Panginoon namin, siya nawa. Manalangin alang-alang sa Rubena sa Santo Alaga. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, kami punuhon sa harap mo at dumadalangin sa iyo ng may matalindig na tiwala sa pamamagitan ng pagpupala at biyaya mo sa amin. Ilawan mo ng pagsilag mula sa banal ng ilaw ang madilim kong pag-iisip at siniran mo ang aking puso mula sa apoy ng banal na pag-ibig nang sa gayon at aking mapagnilayan ang dakilang virtud at kagalingan ng santong aking dinadalamingan sa lugar ito at ang kanilang halimbawa ay matulad sa buhay ng iyong banal na anak. Bukod dito, ako'y humihingi na ito ay matupad mula sa kagalingan at panalangin ng mga pangyarihang alagad ang petisyon na mula sa Kanya at sa aking hinaing na ibigay sa Kanya. Sinasabi sa espiritual na panalangin, sundin ang loob ko dito sa lupa para lang sa langit. Pinagalang namin ng mga ito sa pamamagitan ng dakilang walhati at pagalihin ng aking kaluluwa, siya nawa. Manalangin para sa karangalan at kakagulit. O Panginoong Diyos, sa iyong pag-awat na pagliligtas sa matalintig na tiwala mo sa amin mula sa komunidad mo sa Dionisio sa pangalan ng Paranaque at sa kapanalmanan ng kakagulit, Obispo at Martir. Ito'y maluwalhati para sa iyo at ang sunod bilang Martir ang napakaraming milagro binigay mo sa amin. Gawaran mo po kami mula sa aming pagninilay-nilay na maisanay at may pamahagi sa iyo ang ilaw patungo sa daan ng buhay
Ngayon din na mawala ang lahat na bumabagabag sa aming buhay at mula sa aming kahinaan, kami nagkasala sa iyo. Kami ay iyong ibalik-balik sa totoong pusa na iyong dinaranas sa pamamagitan ni Jesucristo ang Panginoon namin, siya nawa. Ang namin sumasalangit ka sa bahil ng pangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang sa lahat. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw. Tawarin mo kami sa aming masala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa soya. Diyan mo kami sa lahat ng masama. Amagin mo, Maria, natutulo ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ng Diyos, pandangan mo kami makasalanan. Ngayon kung kami mamatay. Buwan natin sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Parang sa unang ngayon pagalaman. Nahilig ko natin sa bitin ang mga kaibigan sa labenang ito. Dalangin kay Kapatuloy. Maluwalhating alagad ng Diyos Kapatuloy, mula sa matinding pag-ibig at devotion namin sa iyo patungo kay Kristo. Ipakabaya mo sa amin ang patuloy na paglaki ng kaalaman at pagmamahal namin kay Kristo. Ito ay para sa aking pagkapuso na maranasan ang kapayapaan na maaari niyang ibigay. Tulungan mo ako na sa pamamagitan ng makapangyarihang tiwala namin sa iyo at ang taos-pusong paglilingkod ko sa iyo, at matamo ko ang kalawalatian sa langit, siya nawa, panalangin kay San Jose. Sa aming mga pagdurusa, kami sa iyo tumatakbo, at matapos namin hingin ang tulong ng iyong banal na esposa, ay may pagtitiwala namin hinihingi ang iyong pagkakilig. Sa pamamagitan ng ilang pag-ibig na nagpupuklot sa iyo, sa kamis-ibig sa pag-ibig na ng Diyos, at sa mga amang pag-ibig na inalay mo sa libro Jesus. Nag-ibig kami ng kanyang banal na dugo, at sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at lakas, ay natulungan mo kami sa aming mga pangangailangan. Umapagtagot na tagapangalaga ng banal na pamilya, ipagsanggalang mo ang napiling mga anak ni Jesucristo. O kapagmahal na Ama, iwaksi mo kami sa kamandag o kamalian at pagmumukha ng kasalanan. O aming dakila, tagapagtanggol, kasihan mo kami at mula sa langit, kami ay iyong tulungan sa aming pagpupunyagi sa kapangyarihan ng kadiliman. Tulad ng iyong pagligtas sa Diyos Jesus sa pangalan ng kamatayan. Kailangan mo'y ipagtanggol mo ang banal na simbahan ng Diyos sa bitag ng kaaway at sa lahat ng paghihirap at isang dalawang muli ang bawat isa sa amin ng iyong halimbawa at tulong. Makapamuhay kami ng banal, mamatay kami ng banal na kamatayan, at matamo namin ang walang hanggang ligaya ng kalangitan, siya nawa. Huling panalangin. Panginoon at aking Diyos, iniaalay ko po ang lahat ng aking petisyon sa pakikipag-isa sa dusa, hirap at pagkamatay ni Jesucristo, iyong anak, kasama ng iyong mahal na ina, Birhen ng Diyos Succession, sa Nagres Apostol, at lahat ng mga santo, lalo-lalo na sa ating santong alagad, Kapatuloy, na aking ginagalang sa pagdadasal sa gabi ng ito. Ako po ay tignan niyo, o mahabaging Diyos, tuparinawa ang grasya at pagmamahal at pakinggan ang aking panalangin siya naman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo, at magsiyo po ng panalangin. At rin po isama sa ating mga panalangin ang intensyon at pasasalamat at Kristiyan na bahal ng Trinidad ng Padre. Salamat.
Mag-stay po ang lahat at ating awiti ang pamumata. Ang biyaya na ating Panginoon si Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpapagkaisa ng Espiritu Santo na may laging sumayin. At si Mayor. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Magandang umaga. Ngayon po ang ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Ika-7 araw ng ating misa di Milonario sa ating patron, si Tatay. Kaya pasama-samahin natin ang ating mga kaibigan, pasasalamat at mga personal kaibigan. Kaya mga kinikilig ng mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat at dibarak sa banal na paghahain na dudulot ng pagkatawaran ng Diyos. Sino kung tagapagpagaling sa mga nagsisisi? Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyaya, mga makasalanan ng sisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipapalitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangilihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan niya tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Papuri sa Diyos sa kaligtasan. Manalangin tayo. Pamanaming nakapangilihan, ang iyong dakilang pagkawan ay nag-iibabaw sa aming ginagawang kabutihan at piniyadain na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang kasalanan ng pinangarap pag-ibig ng kapatawan. Nang hindi namin takot na ikaw ay lapitan, ayong patawarin ang lubusan. At ang pinag-aaral na namin, piniging sa pagdarasal, ayong pagbigyan aming makamahal. Sa pamagitan ng Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ganun po. Kapitan? Ano ba kapitan? Ha? Simis lang. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Meron pa po ang dulo. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ipon sa ikakawin. Inilapit sa tao at pinaubayan dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala
Isa man sa mga ito, ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihibing, kinuha niya ang isang tadyang ito at pinaghilom ang laman sa tapat niya. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit niya sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki nagkaroon siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y nagiging isa. Ang salita ng Diyos. Kanyang tinalong, naayon ba sa kapisan ay walayan ng lalaki ng kanyang asawa? Tunog yan. Anong utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na walayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng iyong ulo, kaya nila inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nagbigay ng Diyos ang sanlibutan, dinadang niya sila ang lalaki at babae. Dahil dito, iniwan ang lalaki ang kanyang ama at ina, at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawang kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga lagad naman nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay nito. Sinabi niya sa kanila, ang sinumang lalaki humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalo niya. At ang babae humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalo niya. Kaya nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang pamayo. Ngunit pinagbigaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, pabayaan niyo lumapit sa akin ng mga bata, huwag niyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila nagahari ng Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng sunulit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinagharian niya. At pinanong ni Jesus sa mga bata, ipinato ang kanyang mga kamay sa kanila, at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang morning po sa ating lahat. Umaga po. Happy Sunday. Happy Sunday.
advance sacrifice. Kahit na Pagpitong araw, tama-tama niyo ang pitong araw. Ngayon ay pag-inahilo, libra. 27, every pito. Ang sige. 27 yung huli, 7. Pataan yun para sa alam Araw na yun. na magkakita ng taas na Kaya sa akin nga, ginawa ang regular hindi alam mo mapari yun. at sa ikapitong araw, siya Ewan ko lang. Yun yung kinagita ko sa lolo ko. Siguro sa inyo dito, Pagkakagis hindi niya alam. mag-asawa, ngayon ay Pagkakagis. magkasama pa. Addison. Oh. Kunti lang pala, ay dumami. Okay. Ang susunod na tanong, sino ngayon ang mag-asawa na magkasama nagsisimba? Magkatabi pa rin ba o ngayon malaki? Hindi na magkatabi. Yan. Kasi naroon mga bagong kasal pa, magkahawak pa ng kamay. Napaka-sweet, diba? Tapos pag sasakay yung sasakyan, bubuksan pa yung pinto. Pag lumagal-tagal na, hindi na lang. Pagbago pang kasal, pagdating ni Mister, nandiyan na si Jesus, dala-dala na ang children. Kaya na rin dito. Alam niyo kung sino may dala ng children? Lumaso. Tama pala. Nangyayari pala yan. Okay. Sino naman ngayon ang mag-asawa, inasal, hindi na magkasama, kasi lumipat ng ibang pito, aminin, wala, siguro nakapatay na. Bakit mo ito ang aking entrance? Kasi ang pagbasa ko ngayon ay tungkol sa pag-aasawa, tungkol sa kasalan, at tungkol sa divorce. Kalibutan ko, itanong, sino naman po dito ang hanggang ngayon, dalaga o binata, walang asawa, never been kissed, never been touched. Sino po ba? Taas ang kamay. Hira. Hindi pala, never mention the name. Sino rin na Stop nakakakilala? and look and listen. Tungkol sa pag-aasawa nga. Kaya pala dinigilig yung mga kapatid. Ang unang pag-gospel, ang Ebanghelyo, ito po ang pinabasa pag may kasal. Siguro isipin natin sa ang pangalan ng kasal. Pakiniwala. Natanong niyo pa ang sarili niyo. Bakit ang pangalan? Bakit pakiniwala niya? Kasi binibigyan na ng pabalak. Binibigyan na ng pabalak. Kasi yung sinasabi yung pwede mangyari pagkatapos ng kasal. Dapat pinapaalala niya sa pagkiniwala ito sa divorce. Yung unang bahagi ng ating Ebanghelyo. First part. Sana wag sa delibera. Kaya kung ang first part ay binabasa tuwing may kasal, ang second part ay tungkol sa mga bata. Saan naman ito binabasa? Pag may binyag. Pag may binyag. Kaya sa ulati ko na yun. Dahil sa kasal sa ulati ko rin. Kahit ako'y nakakikita. Hindi sa isa sa patay sa ulati ko rin. Isang pinagbalang na ganito na. Kaya nga po, happy anniversary po sa inyo. Anniversary din po ninyo. Kung pinagdaliwan na anniversary, dapat po noong September 14. Pero ang pala ko talaga, i-celebrate ito next year. Kasi 2025 next year. Pero iba daw yun. Kaya kahit nahuli na, yung iba daw pagalit, ay hapon pa rin.
September 14 ang aking anniversary, hindi po. Kaya dapat nga rin sa transfer na ito. Kasi hindi naman ito pagpapari pag-rakasal. Kaya mga ginigiling ko mga kapatid, from the very beginning of creation, God has never allowed divorce. Hindi talaga siya pabor sa divorso. Ay, ito ba pabor? Yes, ito. Sino yung pabor? Pagkitaas na pa. Wala namang pabor sa divorce. Ang Panginoon hindi siya pabor. From the very beginning of creation, kaya itong Lord Jesus, sabi niya, ano ang oras ni Moses? Kasi tinanong siya. Tinanong siya. Para naman sa ites, umakin mo. Tatanungin ka para ka nang subukan. Tinanong siya, naayon ba sa pagkasal na wala yan ang lalaki ang kanyang asawa? At tutuloy niya, ano ang oras sa inyo ni Moses? Sumagot naman ang mga tao. Pinahintulot ko ni Moses dahil wala yan ang lalaki at kanyang asawa. Matapos bigyan ng kasulatan sa Panginoon. So, ipinahintulot ni Moses. Bakit ipinahintulot ni Moses? Sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng iyong dahil sa katigasan ng iyong kaya niya, inilagda ang oras na ito. Sinundan ko ni Moses. Subalit sa pasimula, naglingayin ng Diyos ang sanlibutan. Dinalang niya sila, lalaki at babae. Dinalang niya sila bilang lalaki at dahil dito iniwan ang lalaki ang kanyang ama at sila'y pagiging, kaya hindi na sila, kundi pinagsama ng Diyos ay huwag pakiwalay na siguro madalas kayo makikita ng mga hina. Isa na kita na, nakakita yung mga bigat kaya. Siguro, kung tatanungin kayo, hindi na pa pinaanak nyo sa kasal. Ngayon pa ba, kasama pa ba? Hindi ba? Ako, marami na akong kinasal. Pero nakakalungkot, hindi naman kasama. Nakakalungkot, hindi ko ba? Nakasal-kasal pa, hindi ko ba? Dapat, papakasan, alam mo ito pinag-iisipan. Ay, yung mga may balak ko magpakasal. Pag-isipan yun. Kasi hindi ito kaya yung isusubo. Pagkapaso ay, meron akong na-interview. Ako, ang pangalasan yun. Nag-iwalay din. Ano ang kanila dahil sa rice cooker. Dahil sa rice cooker. Kaya ang pagpasok sa buhay, pag-asawa, buhay, pagpapakasal, ay hindi biro-biro. Hindi ito kasama. Kahit nasasabihin ninyo, papel. Papel lang naman yan. Kasi pag pinasal na kayo, at palas mo, magpalit ng asawa. Ano yan? Dapat na. Hindi pwedeng talaga. Kahit tumakit mo. Kahit na tumapalo. Pag-pinsan. Kaya kumaalang sexy ngayon, ang pag tumanda na at nagdagdag na. Hindi hope in confidence. Pag tumatagal, hope in victory. Nagpapago eh. Nagpapago. Maraming maganda ngayon. Pero nagpapago talaga. Kaya, very clear sa tulong ni Jesus that divorce
is a violation of the law of God. Violation of the law of God. Kaya sabi nga ako, for those who are entertaining the idea of divorce, let me say this one thing in the end. Let me say this one thing. In the end, it is God who will judge us. And His judgment will not be based on the laws of the U.S. of America or any country for that matter which legalize abortion and divorce. It will be based on the law of God. It will be based on the law of God. Isa na lang ang Pilipinas sa hindi na wala na divorce. Kasi raw po sa Pilipinas, ang mga tao ay conservative. Tama po ba? Conservative. Kaya, talagang pinag-iisipan talaga. Ang pag-aasawa ay hindi basta-basta. Ito talaga ang pinag-iisipan ng mga pinag-ulit. Bakit kasi natin itiipa sa cellphone nakakita po ako ng kasal. Between May and February. Hindi parehong kasal. Pabor ba kayo? Hindi ba pabor hindi sumagutin? Pabor ba? Kaya sabi nga pinag-approach na sa akin, paano nagkakasal na pala kayo? Ano? Nagkasal talaga ako. Nagkasal na pala na the same sex. Sabi ko, hindi kami naalaw ng simbahan. Sabi nila, bakit? Paano yung nakasal yun? Nakasal namin siya. Kasi nagkakaroon ang simbahan ang conservative din. Tapos nag-issue pa nga na si Pope Francis nag-bless na the same sex. Nag-bless. So, ito kayo nagpapag-bless Pinipes ko naman sila. Jadi nilalaman ko na pinag-bless mo, okay. Hindi ba naman yung kasal? Ang kasal ay sa akin. Tama. Ang kasal kami, tumakilang. Pero kung tumakot ka naman, hindi mo ba yung kasi? Siyempre anak, hindi sila lang yun. Amen? Kayo po mga anak. Hindi naman lahat ng anak at kapatid natin ay perfect. Amen? Pero ko lamang sa iyo, bakit yung pinapanigulo? Marami mga pagmula na sasabing ganyan. Dapat ito dapat pinanigulo. Dapat huwag mo patalanin sa bahay yun. Kasi kung minsan kayo pa naghahanap ng bahay para yung pagkabulo. Hindi ako mga mahal, hanggang sabi, Father, give them a picture. Yung aking girl. Pero nagkasama, alam yung girl. Parang pinagmamalaki pa. Ganun ito ngayon. Sa pasimula, inilala sila, babayan. Papalitan na natin ngayon. Kaya kinom ni Jesus, kung ano talaga ang nakasulat. At itong nakasulat na ito, ay hindi pa ito napapalitan. Ito talaga ang plano niya. Bakit naman, ganoon tayo sa ibang plano. Balik, ano mang ating plano, ay dapat maging plano ng Diyos din. Hindi yung ating sariling plano. Kung tatanong tayo, meron tayo sa sariling plano. Pero ang tanong, ito bang plano ng Diyos?
Kung ito ang plano ng Diyos, sige. Pero kung plano ng natin, ay natin tuloy. Kasi meron tayong mas sinusunod. Pero, galit tayo. Magalit-galit na. Pero tama tayo. Kaya hindi ko napaalala. Kaya kung kayo ay nanatili ngayong dalaga, nanatili na lang kayong dalaga. Huwag na kayo maghahanap pa na may bibigyo sa inyo. Kasi parang mamaya na makahanap, sabihin niyo parang pato. Ayun yun. Kaya naalala ko yung pinasal. Meron daw pinasal. Tapos gusto mo maghiwala. Pumunta sila sa nagkasal. Gusto sila sa tao. Bakit? Hindi ko naman. Hindi pwede. Kasi nagsumpangan kayo. Hindi, basta. Hindi pangkat na namin tayo. Pag-iwalay talaga kami. Ito talagang mga porsigido. Eh, sabi ng bakit? Kung porsigido kayo, dito kayo sa harap ng alba. Pinalulutuloy, parang kasal pa. Pinalulutuloy ang mag-asawa. Yung pari ay hawak-hawak na martilyo. Kailangan mo si babae, tinatanggap mo ba na naging asawa? Ito ang pangyo. Ganun naman si lalaki. Tinatanggap mo ba na naging asawa? Hindi na pangyo. Tinatanggap ang martilyo. Sabi ngayon ng mag-asawa. Papatayin mo ang anak ng pangyo. Talagang papatayin mo kayo. Kasi nakapag-inubalay lang sa inyo ay ang mata. Yung iba nga, patay na, sasama ko yung buto. Pero hanggang lamang talaga dito sa daigdig na ito ang kasalan. Dito lang talaga yan. Hindi eh. Makakalayo sa kapila. Pagka dito, sabi rin sa makulit balita, wala na. Kasi, wala na yung body natin eh. Ang nag-trade lang naman na companionship, intimacy, ay yung body. Paano mo dito, pinasal kayo, nagsama kayo, yung pierdo lang, magsasama pa pa kayo doon. At iso lang yung pierdo, ang salangin, hindi. Ito, hindi na makikita na. Kung sino ang minister niyo rito, wala na tayong corporeal body. Pinagugutom tayo dahil minsan, itinilibig niya yung katawang lupa natin. Ano na lang ang parang pa natin doon? Ano ang ating vision doon? Tayo ngayon ay nakafocus na doon sa Panginoon. Kung nasama mo kayo, nakafocus ang sawa ko. Hawag magkaanak pa kayo. Hindi na, dito lang. Kasi dito may mag-asawa, para dumami ang dami. Doon hindi na kailangan. Dito lang yan. Para dumami yung tao. Pero doon, hindi na kailangan. Mag-distract ang iyong attention doon sa Panginoon. Kung paano ka pang-pangaligo ka pa. Paano dito sa lupa. Kaya sabi mo, ang dalaga, na nagpili mo ang dalaga. Hindi mo, kaya nagpili mo. Kasi nga sabi lang, ang dalaga, ikaw ay meron ka. PhD. Panghabang buhay. Yan naman talaga ang mission mo. Kaya sabi nga ni St. Paul, paano yung mga walang asawa, nakafocus sa Panginoon. Kasi pag may asawa, divided. Kung pag-try ka ng asawa mo, nasusupa ka na naman. Nasusupa ko lang kahapon. Baka naman lumampas ka sa simbahan. Baka naman pagdidala ka. Wala man iisipin. Dito pa lang sa lupa. Focus mo na. Para magpapagod yung araw na yun. Yan yung naman talaga.
Ibigin mo, makatulugan natin ang mga tumayo na kayo. Ipangayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya. Hindi sa mga kaya sa lahat na may gawa na langit at lupa. Sumasampalataya naman ako pero tuloy siya ang nakalingkod. Nakatawan tao sila lang ng Espiritu Santo. Pinanganak Santa Maria ang Virgen. Makasakot ito ng Pilato, sinapa ako dito. Namatay ulit. Nanawag sa naroroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na magulit. Umakita sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga banyaw. Yung nagmulat pa rin, tukom ang mga nabubuhay at mga namatay tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal ng simbahang Katolika, samahan ng mga banal, pagtawaran ng mga kasalanan, sa buhay ng mga kasalanan. Salamat. Batay sa mga aral ng mga pagbasa ngayon, ng pahalagahan ng pagkakaroon at ang kahalagaan nito sa batang ngayon. Manalangin tayo ngayon para sa lahat ng pamilya sa buong bayan. Ang ating institusyon ng Panginoon, hindi mo bakit. Luway ang simbahang Katolika sa pamumuno ng Santo Papa at mga obispo ay matagumpay na maitaguyod ang kaisahan at kapakanan ng mga pamilya. Manalangin tayo. Naway pahalagahan ng lahat ng Katoliko ang kabanalan ng kasal at ipagtanggol ito laban sa lahat ng pagbatikos at pag-uusig. Manalangin tayo. Panginoon, hindi mo man Naway ang mga mag-asawa na dumaranas ng krisis sa kanilang samahan ay makatagpo ng lakas para makatagumpayan ang mga problema sa pamamagitan ng dasal at pagmamalasakit sa kanilang mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, sige mo. Naway pahalagahan ng lahat ng guro ang bukasyon na kaloob sa kanila ng Diyos at nagturo sila ng may pagmamahal. Manalangin tayo. Naway maisabuhay natin ang ating pinaniniwalaan bilang mga Kristiyano at maihaloy ang ating buhay ayon sa mga katotohanan ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Naway maipagtaguyod natin lahat ang estilo sinodal sa ating pamumuhay Good morning. sa pamamagitan sa isa't isa upang mapalaganap ang kaisahan, diwa at pakikisalamuha at pakikisa sa misyong simbahan ng lahat, mga pari, religyoso at laiko. Manalangin tayo. Panginoon, sige mo. sa katahimik na itulog natin sa Panginoon ang mga biyaya na nais natin makamit. Ngayon tayo ay sa katitong araw na ating misa ng binaryo kay Tataduli. Misa, Nobina, Manalangin tayo sa Panginoon. Tatadunay Tataw siya. Yung pinapanalangin natin ang mga birthday sa buwan ito, mga nag-birthday na ng mga tamang araw. At sa lahat ng mga tao, pinanakuha natin na sila ating ipagdadasan. Panginoong Diyos, sa iyong plano para sa sangkatuhan, ibig mo ng bawat pamilya ay maging isang sakramento ng iyong mabungang pagmamahal. Pagkalooban mo ang lahat ng pamilya ng kasaganaan ng iyong biyaya at kasiyahan ng iyong presensya. Isinasamo namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen.